Sa gitna ng patuloy na pagsusuri, muling lumitaw ang pangalan ni Senator Ping Lacson, na kilala sa kanyang mga investigasyon tungkol sa mga isyu ng transparency, paggasta ng gobyerno, at posibleng katiwalian sa mga proyekto. Mabilis na naging sentro ng atensyon ang mga impormasyong sinasabing sinusuri ngayon, kaugnay ng mga proyekto na umano'y may mga problemang tulad ng hindi natapos, hindi tugma sa aktual na kondisyon, o tinatawag na ghost projects. Ngunit mahalagang tandaan na ang mga ito ay mga alegasyon na kinakailangang patunayan sa pamamagitan ng dokumento, pagsusuri at proseso ng batas. Sa mga nakaraang araw, naging pokus ng investigasyon ang ilang proyekto sa Taguig City, kabilang ang mga transaksyong may kaugnayan umano sa panahon na si Alan Peter Cayetano ay naging Speaker of the House of Representatives. Isa sa mga proyektong binabanggit ay ang tinatayang 1.1 billion pesos na proyekto na sinasabing may kaugnayan sa mga kumpanyang konektado sa tinatawag na Diskaya Couple. Ang naturang proyekto ay kabilang umano sa mga nais suriin upang malaman kung naisagawa ba ito ng tama, kung tumugma ba ang halaga sa aktual na proyekto, at kung may naging problema sa implementasyon. Ang ganitong uri ng pagsusuri ay hindi lamang tungkol sa isang personalidad. Ito ay tungkol sa tanong kung paano ginamit ang pera ng bayan at kung may mga mekanismo bang kailangang palakasin upang maiwasan ang pag-aaksaya ng pondo ng publiko. Isa sa mga binibigyang pansin sa mga ganitong kaso ay ang tinatawag na pattern ng pag-uulit ng budget allocation. May mga pagkakataon umano kung saan ang isang proyekto ay maaaring mabigyan muli ng pondo kahit may mga tanong kung natapos na ba ito o kung tumutugma ba ang ipinakitang progreso sa inilabas na halaga. Kung mapapatunayan na may ganitong sistema ng maling paggamit ng pondo, maaari itong maging seryosong usapin dahil ang bawat pisong inilalabas ng pamahalaan ay nagmumula sa buwis ng mamamayan. Sa mga ganitong investigasyon, mahalaga ang papel ng mga ahensya tulad ng Department of Public Works and Highways, Department of Justice, Commission on Audit, at Office of the Ombudsman. Ang kanilang trabaho ay tiyakin na ang mga dokumento, financial records, at testimonya ay masusing sinusuri bago magkaroon ng anumang legal na aksyon. Kasama rin sa usapan ang mga alegasyon tungkol sa mga proyekto na maaaring may tinatawag na overlapping, substandard, o hindi tumutugma sa aktual na plano. Sa ganitong sitwasyon, kinakailangan ang teknikal na pagsusuri upang malaman kung may paglabag sa mga patakaran sa paggawa at paggamit ng pondo. Samantala, binigyang pansin din ang naging papel ni Senator Ping Lacson sa pagpapatuloy ng mga investigasyon. Sa kanyang mga nakaraang pagdinig, ipinakita niya ang interes na alamin kung saan napunta ang malaking halaga ng pondong inilaan para sa iba't ibang proyekto. Isa sa mga binabanggit na halaga ay ang tinatayang 6.71 billion pesos na halaga ng mga proyektong nais masuri ng mas malalim. Layunin ng investigasyon na malaman kung ang mga proyekto ay tunay na naisagawa, kung tama ang gastos, at kung may pananagutan ang sinumang mapapatunayang lumabag sa batas. Kasama rin sa lumilitaw na impormasyon ang posibilidad na may mga taong may direktang kaalaman sa mga proyekto ang maaaring magbigay ng testimonya. Isa sa mga nabanggit ay si former Congressman Lino Cayetano, na sinasabing maaaring makatulong sa pagbibigay ng impormasyon kaugnay ng ilang proyekto sa Taguig. Kung magkakaroon ng ganitong kooperasyon, maaari itong makatulong upang mas malinaw na malaman ang buong larawan ng mga nangyari. Ngunit tulad ng ibang testimonya, kinakailangan pa rin itong dumaan sa pagsusuri at beripikasyon. Isa pang naging bahagi ng diskusyon ay ang usapin tungkol sa isang opisyal sa lokal na pamahalaan na umano'y may record ng malaking halaga ng transaksyon sa kasino gamit ang ibang pangalan o alias. Ang ganitong impormasyon, kung mapatutunayan, ay maaaring maging hiwalay na usapin na nangangailangan ng sariling investigasyon. Mahalagang paghiwalayin ang mga isyu. Ang isang alegasyon tungkol sa isang individual ay hindi agad nangangahulugan ng pagkakasala. Kinakailangan pa rin ng ebidensya, patas na proseso, at desisyon ng mga kinaukulang ahensya o hukuman. Sa pagbabalik ng mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, inaasahang masusuri ang mga dokumento, testimonya, at iba pang impormasyon na maaaring makatulong upang malaman kung may naganap na irregularidad. May posibilidad din na ang ilang sangkot sa mga nakaraang transaksyon ay maaaring magbigay ng impormasyon kung makakatulong ito sa kanilang legal na sitwasyon. Sa ilalim ng batas, may mga mekanismo tulad ng Witness Protection Program na maaaring gamitin upang hikayatin ang mga taong may mahalagang impormasyon na magsalita. Ang pera ng bayan ay dapat mapunta sa mga proyektong makikinabang ang mamamayan.